Arestado ang isang lalaki dahil sa umano'y ipangahalay sa 13 anyos na anak ng kanyang kinakasama. Subong pa ng biktima, sinasaktan din daw siya tuwing ginagahasa. Narito po ang report. Halos walang mukhang maiharap ang lalaking ito na inaresto matapos sa reklamo ng panggagahasa ng 13 anyos na anak ng kanyang kinakasama. Sumbong ng biktima sa pulis, sinetsyempohan daw ng amay ng pag-alis ng kanyang ina tuwing magtitinda. Nanahimik ang biktima sa unang dalawang pagkakataon, pero pagkatapos maulit ang pangyayari kagabi, hindi na raw siya nakatiis at nagdesisyong magsumbong. 3 times daw siyang hinalay ng kanyang stepfather. Tapos, ayon din sa kanya, ginugulpi siya ng kanyang stepfather tuwing hahalayin siya. Todo tanggi naman ang suspect sa bintang ng panggagahasa. Hindi mo ginawa, ba't di ka magpaliwanag dyan? Iling ka lang ng iling. Ang tangi niyang inamin, ang sumbong na pananakit sa lalagita. Nadamay lang daw ito nang mag-away siya at ang kinakasama, kaya nasuntok daw niya ang biktima sa sikmura at hita. Naano ko yung niya, paa niya, tiyan niya, nasuntok ko. Nasuntok niyo? Na ganun lang, na ganun. Naharap siya sa reklamong rape. Mananatili naman sa pangalaga ng kanyang ina ang biktima. Pero nangako ang DSWD na tutulong ito sa mga pangangailangan ng biktima. Para sa saksi, Ian Cruz Nagulat. Isa mga Pilipino sa itinuturing na pinakamasayahing tao sa buong mundo. Pero ano nga ba ang nagpapasaya sa mga Pinoy? Pamilya, pagkain o romansa? Hindi ba lahat? Alamin natin sa report ng saksing si James Velasquez. 12 taon na nagsasama ang mag-asawang Sunny at Rowena Santos. Sa sobrang sweet sa isa't isa, araw-araw daw, terno pa ang kulay ng kanilang mga damit. At dahil di raw magawa mawalay ni Sunny sa kanyang misis, nagtayo sila ng karinderya para kahit nagtatrabaho ay magkasama sila. Yung naramdaman pagkakasama mo yung anak mo, dahil asawa mo dahil kumpletong-kumpleto yung araw mo. Kasama si Sunny sa maraming Pilipino pinapahalaga ng pamilya higit sa lahat. Base sa survey ng National Statistical Coordination Board sa 356 na Pilipino mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Lumalabas din sa survey na pasok sa top 5 sa mga nagpapasaya sa ating mga Pilipino ang kalusugan, pananampalataya, trabaho at kapayapaan at seguridad. Gayunman, may mga pagkakaiba raw ayon sa survey ng NSCB sa mga nagpapasaya sa mga babae at lalaki. Number 5 sa listahan ng kababaihan ang pagkain, pero para sa mga lalaki, pang number 9 lang ito. Kwento ng ilang kababayan nating Pinay sa GMA News, mas madali raw makahanap ng masarap na pagkain kaysa man of their dreams. Ang ibang mga lalaki, manluloko. Love life. Maghihintay ka, hindi mo alam kung kailan darating. Katunayan, base sa survey, mas nagpapasaya raw ang love life para sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Number 6 ito sa listahan ng mga lalaki, pero pang 10 lang sa mga babae. Malaki rin daw ang pagkakaiba nila pagdating sa loving-loving. Number 10 na nagpapahappy ito sa mga lalaki, pero number 18 lang sa mga babae. Pero basta't kasama special someone, masaya na raw ang mga Pinoy. Ano po nararamdaman niyo sa love life ninyo? Masaya naman po ba? Masaya. Bakit po kayo masaya pag may love life? Mahalaga sa akin ng tao. Siyempre. Ano ba nagpapasaya sa'yo? Asawa ko mismo. Bakit po? Siyempre, pag masaya yung pagkasama namin. Ngayong alam na natin ang mga nagpapasaya sa mga Pilipino ayon sa NSCB. At the general level naman, for government, for our policymakers and decision makers, at least if they know kung ano makapagpasaya sa mga constituents nila, makakatulong yon dun sa mga programa na maaari nilang gawin na makakatulong sa kasiyahan ng mga taong sinisilbihan nila. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan Belen ng Ifugao at Belen na ala Pahiyas Festival. Ilan lang sa tampok sa Belenismo sa Tarlac. Balitang hatid, nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.